sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Pero marami pa rin ang di nakakauwi gaya ni Aris Damian na nakontak ng programang On Call sa GMA News TV. Humingi po kami ng tulong na sana matulungan po nila kami na mailikas po kami sa lalong madaling panahon. Kagabi po bali nakausap po siya last kasi ano daw po, ang inaano niya na humingi daw po kami ng tulong dito sa gobyerno kasi nga po, kagabi tumawag pa po sila sa Philippine Embassy. Wala na daw pong sumasagot sa kanila. Tiniyak naman ng DFA na tuloy-tuloy ang pagpapauwi sa mga OFW. Kabilang dito ang 4 na Pilipinong nagtatrabahong household workers para sa pamangkin ng Libyan leader na si Muammar Gaddafi. Para sa unang balita, Rauna Crisostomo reporting. Samantala, tiniyak ng Department of Labor and Employment o DOLE na mayroon silang inilatag na programa para tulungan ang mga nagbalik bansang OFW na nawalan ng kabuhayan. Narito ang report. Ayoko nang sisihin ang sarili ko pero yun na yung nangyari. Ano ako sa kanila? Hindi napigilang mapaluha ni Engineer Judith Tuvera na mapag-usapan ang trabahong naiwan sa Libya. Si Judith ang kauna-unahang Pilipino nakatawid ang Libyan border sa kasagsagan ng gulo roon. Kwento niya, nang lumalaraw ang sitwasyon doon, agad siyang nagdesisyong umalis sa Tobruk matapos siyang iwan ng kanyang employer. Wala na kaming choice kasi walang tigil yung putok. Pinagnahawan yung site namin, talagang binalikan nila at sinunog din. Kasama ang ilang Chinese national, 2 oras silang nagbus patungong border ng Salum, Egypt. Sa daan, ilang armadong lalaki ang makailang beses nilang nakasalubong. Kaliwat kanan sunog din daw ang kanilang nasaksihan. Kabado pero masayang-masaya kasi kami ang pinakamalapit sa border. Ngayon, nahaharap si Judith sa malaking tanong, ano na ang susunod na hakbang nilang mga tinaguriang bagong bayani na iniwan ng kabuhayan para sa kaligtasan? Sagot ni Judith, handa raw siyang muling makipagsapalaran sa bansang tinakasan. Pag nagtrabaho ka dito, hindi ko makuha yung gusto kong amount na, yung talagang sweldo o sahod, kasi nga sobrang baba. Pagtitiyak naman ni Labor Secretary Rosalinda Baldos, tutulungan daw nila makahanap ng trabaho sa iba namang bansa ang mga Pilipinong naipit sa gulo sa Libya. They assured me that they have enough job orders to absorb them. Ito nga, dahil nga sa gulo. Pero kung ayaw na raw nila makipagsapalaran sa labas, handa naman daw ang gobyerno na bigyan sila ng loan assistance para makapagsimula silang muli dito sa Pilipinas. Para sa unang balita, James Velasquez, reporting. Mahigit 2 linggo na mula nang sumiklab ang gulo sa Libya pero hanggang ngayon nananatiling mataas pa rin ang tensyon doon. Sa bayan ng Benghazi na sentro ng kaguluhan, libo-libong preso ang nakatakas matapos silang abandonahin ng mga jail guard. Pagkatakas sa mga preso, agad pinagnakawan at sinilaban ng mga militante ang Central Prison. Balot din ng takot ang maraming residente sa umano'y pakikialam ng ibang bansa tulad ng Amerika na sinisimula na umanong palapitin sa teritoryo ng Libya ang kanilang mga sasakyang pandigma. Sa kabila ng kaliwat kanang kaguluhan, nananatili pa rin nawang kapit-tuko sa pwesto si Libyan leader Muammar Gaddafi. Naniniwala siyang marami pa rin taong sumusuporta sa kanyang liderato. Sa ibang balita, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nagbabala sa mga mahihilig makipag-chat at gumamit ng social networking sites. Ingat daw sa pagpili ng inyong online friends para hindi mabiktima ng online recruitment ng mga sindikato ng droga. Narito ang report ni Mariz Umali. Kabilang ba kayo sa mga addict na sa Facebook? Like ng like at sa mga friend request, approve ng approve? Ingat daw ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Baka raw kasi ang ilan sa mga nakaka-interact mo, recruiter na pala ng mga International Drug Mule Syndicate. Ang modus daw kasi nila ngayon, ayon sa PDEA, ilalike ang mga post mo kahit di mo sila kilala. Kakaibiganin ka, nililigawan ka, and then eventually, from out of the blue yan, especially pag nagkapanatagan na kayo ng loob, aalukin kanyang bumiyahe. Travel abroad with allowance, without any clear details as to what you're going to do. Pero nilinaw ng PDEA, hindi lamang ito nangyayari sa Facebook. Maging ang ibang mga social networking sites at pati na rin sa pag-chat, sinasamantala ng ilang mga sindikato, mapalapit lang ang loob mo sa kanila hanggang sa gamitin ka na nila bilang isang drug courier o drug mule. Walang malinaw na bilang ang PDEA kung ilan sa mga nahuli nilang drug mule o courier ang na-recruit online.
Pero naniniwala ang PIDEA na tumataas na raw ang bilang nila. Paliwanag ng isang IT expert, dahil sa lawak ng naaabot ng internet, mas nagiging madali at mabilis itong paraan para sa mga sindikato ng droga. One of the main characteristics of the internet is it provides you anonymity. There's a technique called social engineering wherein kinukuha niya yung tiwala mo, no? Kung sino man yung bibiktimahin nila, kukunin nila yung tiwala mo, kakaibiganin ka nila up to a certain point na talagang alam nila na anything na sabihin nila ay naniniwala ka na. Ilang estudyanteng nakausap namin ang nagsabing may mga nagla-like daw sa mga post nila na di nila kilala. Kaya naman ang aming ipagbigay alam sa kanila ang babala ng PIDEA. Nakakatakot din kasi lalo na yung kunwari mas bata saan, yung hindi pa ganong alam, madaling mahumaling sa mga ganon. Baka madamay sila sa mga sindikato or ma-fall sila dun sa trap. Yung mga kakilala mo lang yung dapat mong i-add para maiwasan. Gayunman simple lang ang paalala dyan ng mga eksperto. You don't just accept friends invites, especially pag hindi mo siya kilala. Maging maging cautious. If an offer looks too good to be true, then it's probably not true. There's something else to it. Think 10 times or more. Para sa unang balita, Marizo Mali reporting. Kaugnay ng balitagyan, mausap natin tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency na si Derek Carion. Director Carion, good morning. Yes, sir. Good morning po. Good morning sa mga nanonood po sa ating palatuntunan. Yung gaano katalamak na ito? O ito ba'y nasawatan nyo na o hanggang ngayon nagre-recruit pa rin sila? Online ha? Online? Well, kaya nga po malawakan ang ating ang effort natin for preventive measures together with the rest of the members ng Task Force on Drug Couriers dahil na-discover nga po natin na kabilang sa mga pinakasikat na modus nila ay manligaw online. Online. And eventually, yung gagawin nila, yung huliin nila yung loob ng tao. Yung iba nga umaabot pa yan sa kasalan po eh. Ganun ba? Nagtataka naman ako Facebook, di ba? Ba't ina-add nila as friend? May mga estranghero naman pala itong mga ito. And actually, sir, sinabi ko nga po, I only made Facebook as one of the isa lang siya. popular examples. But actually, this entails any kind of online interaction. Yung social networking, iba't ibang klase. Yes, sir, and even mere chatting. Okay, may mga nahuli ba kayong drug mule na nagkwento niya na dyan sila talaga na-recruit sa pamamagitan ng internet, Director? Actually, sir, ang kanyan, based on debriefings ng mga nahuli sa abroad na naibalik na rito sa atin, na nakausap ng ating mga investigador. Yan ang kwento nila? Yes, sir. Kasi if we have to consider the background, 80% sir ng mga miyembro ng sindikato nagre-recruit ng mga couriers ay wala po rito sa Pilipinas. So they are scattered usually dyan sa nearby Asian countries and some in other countries elsewhere. So mas madali po para sa kanila to access would-be or prospects nila for couriers through the internet. Ano sindikato to? Ito yung Nigerian, African group pa rin? Sila pa rin? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ano po maipapayo ninyo at saan sila direktang pwedeng makipag-ugnayan sa PIDEA para magtulungan tayong masawata itong modus operandi ito, Director? Bali sir, ang lang sa atin, ang payo natin is mag-ingat po sa kung sino man ang kausap nila sa internet, whether through chat or through social networking sites. Kumbaga, maging mapagmasid po dahil kapag bigla silang alukin, lalo na kung kahit na online relationship na sila, ay maging mapagmasid po kung ano yung mga detalye ng alok sa kanilang bumiyahe. Dahil kung medyo malabo or too good to be true nga ang dating, ay mag-ingat po tayo mga kababayan natin, lalo na mga kababaihan po. Okay, maraming salamat, Derek Carion, tagapagsalita po ng PIDEA. Sa ibang balita, resignation letter ni Ilocos Sur Representative Ronald Singson tinanggap na ng Kamara. Hindi naman naiwasan ng kanyang ama na si Governor Chavit Singson na maglabas ng hinanakit sa ilang mambabatas na nanggipit umano sa kanyang anak. Naritong report ni Sherry Ann Torres. Ang resignation letter na ito ang formal na tumuldok sa karera ni Ilocos Sur 1st District Representative Ronald Singson bilang second-term congressman sa ilalim ng 15th Congress. Pero paglilinaw ni Singson, ang desisyong ito ay di raw bunsod ng pag-iingay ng ilan sa kanyang mga kabaro sa Kamara, kundi bilang pagtupad sa pangako sa kanyang ama na ang pangalan at karangalan ay kanya raw nadungisan.
Kasabay nito, nagpasalamat siya sa ilang kasamahang kongresista na hindi raw nang iwan sa kanya sa gitna ng pagsubok. Dumating din ang ama ni Singson na si Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Personal siya nagpasalamat kay Camarines Norte Representative Elmer Panotes na ipinagtanggol daw ang kanya anak sa isa nitong privilege speech. Sa gitna nito, di na itago ni Singson ang hinanakit sa ilang kongresista. Salamat pa rin sa kanila. Wala kayong magawa. Magagaling sila eh. Yung mga congressman dito, tadyakan pa rin ang gusto nila. Baga sa boxing, dapa na, tatadyakan pa, gusto pa nila. Dahil nagbitiw na ang anak, hiniling ni Governor Singson kay Speaker Belmonte na pansamantalang iwan ang pangangalaga ng unang distrito na Ilocos Sur sa kaanak nila. Ang tinatawa naman na ikalawang distrito na si Congressman Eric Owen Singson. Pero sabi ni Belmonte, siya na raw mismo ang pansamantalang hahawak sa distrito ni Singson. Posibleng sundan daw ito ng special election. We can pass a resolution. I will request the Committee on Suffrage and local governments to pass a resolution informing the COMELEC of the vacancy, and the COMELEC will schedule a special election in 45 days. Para sa unang balita, Sharian Torres reporting. 2 minutong katahimikan, inialay para sa 155 nasawi sa lindol sa New Zealand. At 5,000 pamilya sinalanta ng matinding mudslide sa Bolivia. Huwag ba uli, tutok lang sa unang balita. Kapag maraming umaasa sa'yo, dapat parati kang andyan, kahit saan,